Ang pananakot ay palaging isa sa mga pangunahing taktika ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya tuwing may gusto siyang mangyari o may gusto siyang mapatigil. Nagsisimula siyang maglipat ng kagamitang militar ng Rusya sa mga lugar na pwedeng gamitin panakot sa iba at ginagawa na naman ito ni Putin. Ayon sa militar ng Ukraine, ginagamit ng Rusya ang Belarus para maglagay ng sandata at gipitin ang NATO at mga kasapi nito sa Europa. Ayon sa kagustuhan ni Putin, naniniwala ang Pangulo ng Rusya na mababago ng bagong hakbang ang usapan sa Europa. Ang hindi niya namamalayan ay matagal nang hindi natatakot ang NATO sa mga pagpapakitang lakas ng Rusya. Ayon sa Ukraine Inform, ibinunyag ni Oleh Ivashenko, pinuno ng panlabas na intelihensya ng Ukraine, ang plano ng Rusya at paggamit nito sa Belarus para maisakatuparan iyon. Ayon kay Ivashenko sa panayam, nakikita namin ang paghahanda at deployment ng Oreshnik medium-range ballistic missile sa Belarus. Dagdag pa niya, nagtayo ang Rusya at Belarus ng pasilidad militar para sa surveillance ng launcher at komunikasyon bilang bahagi ng Oreshnik system. Gayunpaman, sa ngayon, hindi pa naipapatupad ang mga hakbang na ito. Gusto ng Rusya na ilagay ang nuclear-capable ballistic missile nila sa ibang bansa. At iisa lang ang dahilan kung bakit ang Oreshnik na nasa loob ng Belarus ay nangangahulugang mas malapit ang missile sa mga bansang Europeo. Kumikilos si Putin na parang tatargetin niya kung hindi magtagumpay ang negosasyon para sa kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Magandang balita, hindi pa handang ilunsad ang Oreshnik kahit balak nilang maglagay ng ilan sa Belarus. Kailangan munang ihanda ang maraming infrastruktura kahit mukhang handa ang Rusya na gawin ang lahat para dito. Matagal na itong nangyayari. Ang mga komento ni Ivashenko ay opisyal lang na kumpirmasyon ng mga planong Rusya. Pero matagal nang alam ang paglalagay ni Putin ng Oreshnik sa Belarus. Binanggit ng Kiev Post ang puntong iyon sa sarili nitong ulat noong Disyembre 13 tungkol sa mga plano ni Putin, kung saan sinabi nitong naging publiko noong nakaraang taon ang plano ng Rusya na maglagay ng mga Oreshnik missile sa Belarus. Kasama sa ulat ang pahayag ni Pangulong Alexander Lukashenko ng Belarus na magiging aktibo na sa labanan ang missile pagsapit ng Disyembre. Ayon sa mga komento ni Ivashenko, mukhang medyo ambisyoso ang target na ito. Kaya nang maglagay ng Russia ng Oreshnik missile launcher at mga missile sa Belarus. Pero kulang pa sa infrastruktura. May mock-up ang Belarus na unti-unting gagawing ganap na Oreshnik system ng Russia. Kaya may konting panahon pa ang mga kalaban ni Putin. Gayunpaman, umaasta si Lukashenko na parang ang pagkakaroon ng Oreshnik ng kanyang bansa ay isang malaking pagbabago para sa Belarus. Sa halip na maging isa pang halimbawa kung paano niya hinayaang maging parang puppet na lang ng rehimen ni Putin ang kanyang bansa. Halimbawa, noong Nobyembre isa ay iniulat ng Pravda na buong pagmamalaking ipinahayag ni Lukashenko na gusto ng Belarus ang mga missile na ito para matakot ang mga kalapit na estado na maaring maging banta sa kanyang bansa. Gusto kong malaman nila na kaya naming pabagsakin sila kung pumalpak sila. Umupo ka, kasama si Putin, magdesisyon. At pagkatapos pabagsakin sila. Huwag kayong makialam sa amin, sabi ni Lukashenko, habang tinatalakay ang paggamit ng Oreshnik missile laban sa mga kalaban ng Belarus sa ibang bansa. Ani Lukashenko, ang Russian missile sa bansa ay nangangahulugang ligtas ang mga nagsasalita ng Russian sa Belarus. Sabi niya, nagsimula ang digmaan sa Ukraine dahil inapi, pinatay, at inusig ang mga Russian-speaking sa Donbas. Nakita ko mismo. Pero hindi pinapansin ang katotohanan ng mga pahayag na ito. Sandaling naging kakaiba ang punto ni Lukashenko. Siya ang diktador ng Belarus. Kung may aapi o papatay sa mga Russian speaker sa Belarus, si Lukashenko iyon. At malinaw na wala siyang balak gawin iyon. Kahit pa sabihin nating gusto niya talagang gawin iyon. Si Lukashenko mismo ang pupunta kay Putin para magpaalam kung pwedeng gamitin ang Oreshnik. Walang saysay iyon. Pero ganyan talaga si Lukashenko. At malinaw na hindi rin siya pinagkakatiwalaan ni Putin. Pagdating sa anumang may kinalaman sa responsibilidad na kailangan para aktwal na gamitin ang mga Oreshnik missile, binanggit ng Ukraine Inform na sinabi ni Ivashenko, hindi pwedeng gamitin ng Belarus ang Russian missile dahil lahat ng Oreshnik na armas sa Belarus ay parte ng command system ng Strategic Missile Forces ng Russian military. Sa madaling salita, ang Belarus ay isang proxy, isang panakip-butas, isang puppet na ginagamit ni Putin ayon sa kanyang kagustuhan. Ipinapakita nitong ang pananakot ni Lukashenko ay hinaing lang ng diktador na mas kaunti ang kontrol sa bansa kumpara sa Russia. Kung hindi rin naman pinapagamit ni Putin kay Lukashenko ang Oreshnik missiles,
Bakit pa ipinapadala ang mga ito sa Belarus? Sumagot si Ivashenko habang binanggit niya sa Ukraine Inform ang deployment ng Oreshnik. Ayon kay Ivashenko, ginagamit ang teritoryo ng Belarus para mag-pressure sa European Union at NATO, hindi sa Ukraine. Ang ganitong hakbang ay magpapahintulot sa Russia na palawakin ang kakayahan nitong magsagawa ng biglaang pag-atake sa kabisera ng anumang bansang Europeo. At malaki ang mababawas sa oras ng pagdating kumpara sa paglulunsad mula sa Kapustin Yar test site. Bahagi ito ng plano ni Putin. Ginagamit niya ang isang estadong kontrolado niya para doon ilagay ang mga misil. Naniniwala siyang ito ang pinakamabisang paraan para takutin ang mga itinuturing niyang kaaway ng Russia. Tama ang babala ni Lukashenko na walang dapat makialam sa Belarus. At ito ang dahilan kung bakit itinuturing ito ni Putin na parang bahagi na ng Russian Federation kahit sa pangalan lang ang kulang. Kaya magagamit niya ito. Sa ngayon, gusto niyang gamitin ang Belarus para takutin ang ibang bansang Europeo. Tungkol naman sa dahilan kung bakit gustong takutin ni Putin ang mga pangunahing kapangyarihan sa Europa, nauuwi ito sa mga usapang pangkapayapaan na sinusubukang ayusin ng United States sa pagitan ng Russia at Ukraine. Noong Nobyembre 21 nalik ang draft ng 28 puntong planong pangkapayapaan ng United States para wakasan ang digmaan sa Ukraine. Naglalaman ang plano ng ilang suhestyon na tila pumapabor sa Russia kaysa Ukraine, kabilang na ang probisyon na isuko ng Ukraine ang Donbas sa Russia. Binanggit ng plano ang malabong garantiya sa seguridad na hindi ipinaliwanag at iminungkahi rin ang paglilimita sa laki ng Ukraine sa datahang lakas. Marami sa mga mungkahi ay tila direktang galing sa listahan ng mga hinihingi ng Kremlin at mabilis itong napansin ng Europa. Ilang araw lang matapos lumabas ang plano, nagkaisa ang mga leader ng Europa upang gumawa ng kontramungkahi sa plano. Malamang na nakipagtulungan sila sa Ukraine para gawin ito. Marami sa mga plano. Ang malabong mga salita ay nilinaw sa bagong draft na ito at mabilis na umatras ang United States mula sa pagpilit sa Ukraine na agad tanggapin ang plano hanggang sa pagsasabing panimulang punto lang daw ang plano. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, nagalit ng husto si Putin. Sa simula, ibinigay ng plano kay Putin halos lahat ng gusto niya mula sa pananakop sa Ukraine, habang hinihiling lang sa Russia na magbigay ng ilang paimbabaw na konsesyon. Hindi naman talaga iyon magiging hadlang kay Putin para magsimula ng pangalawang pananakop sa Ukraine sa hinaharap. Pagkatapos, kinailangan pang makialam ng Europa sa mga gawain ng Russia. Kaya nauwi sa muling pagrebisa ng plano hanggang sa posibleng maging katanggap-tanggap ito sa Ukraine. Na ibig sabihin ay hindi na ito katanggap-tanggap sa Russia. Gusto ni Putin na tumigil ang Europa bilang isang kolektibo sa panghihimasok sa mga lugar na pakiramdam niya ay hindi kailangan ng mga kapangyarihang kanluranin. Ang pagpapadala ng mga Oreshnik missile sa Belarus ay nangangahulugan na ipinapahiwatig ni Putin sa maraming miyembro ng European NATO na kaya niyang tamaan sila gamit ang isang napakalakas na missile kung patuloy silang hahadlang sa kanya. Inakusahan ng mga leader ng Europa si Putin na nagpapanggap lang ng interes sa mga usapang pangkapayapaan na pinatutunayan ng kanyang patuloy at lalong tumitinding mga long-range na pag-atake laban sa Ukraine. Kahit sinasabi niyang gusto niyang matapos ang digmaan, sa isang kakaibang pagtatangkang patunayan na isa siyang pangulo na nagnanais ng kapayapaan, tumugon si Putin sa mga akusasyong ito ng mas marami pang banta. Noong Disyembre 3 iniulat ng Consumer News and Business Channel kung paano galit na galit si Putin tungkol sa pakikialam ng Europa sa mga usapang pangkapayapaan. Ibinahagi niya na, sinabi ng leader ng Russia na hindi kami makikipagdigma sa Europa. Nasabi ko na yan ng 100 beses. Kung gugustuhin ng Europa na makipaglaban ngayon, handa kami. Alam ni Putin na ayaw ng Europa ng digmaan laban sa Russia. Ang tinutukoy niyang laban ng Europa ay ang pagharang sa Russia at pagkuha ni Putin ng lahat ng nais niya sa negosasyong pangkapayapaan. Ayaw ito ni Putin dahil naniniwala siyang mas madaling manipulahin ng Russia ang Estados Unidos sa usapang kapayapaan. Mas madali para kay Putin na manipulahin ang Estados Unidos kaysa manipulahin ang mga bansang Europeo na alam kung gaano kalaki ang banta ng Russia sa kanilang mga hangganan. Ilang kilalang personalidad na ang nagsabi nito noon. Kabilang na ang dating security advisor ni Pangulong Donald Trump ng United States na si John Bolton. Palagay ko, iniisip ni Putin na kaya niyang manipulahin siya. Matalino at matatag si Putin. Kaya niyang maglaro kahit hindi maganda ang barahan niya. Sa tingin ko, nakikita niyang hindi siya kaharap ng isang seryosong kalaban dito. Sabi ni Bolton noong Hunyo. Ilang buwan ang lumipas. Inulit ng dating National Security Advisor ni Trump na si Herbert Raymond McMaster ang mga salubing ito. Nagsilbi siya kay Trump noong unang termino. At ayon sa kanya, sinamantala ni Putin ang ego at insecurities ni Trump. Matagal nang inilalarawan ni Putin si Trump bilang mahusay at may talento. At ipinakita ni Trump ang kahinaan niya sa paghanga sa mga malalakas na leader. At paniniwalang siya lang ang makakabuo ng magandang relasyon kay Putin, sabi ni McMaster.
Pero hindi lang ito problema ni Trump. Matagal nang nilalaro ni Putin ang mga pangulo ng United States. Binanggit ni McMaster ang puntong ito na parehong masyadong kumpiyansa sina Barack Obama at George W. Bush sa kanilang kakayahan na mapabuti ang relasyon ng United States sa Russia. Noong Agosto, sinabi ng ABC na inimbitahan ni Bush si Putin sa kanyang ranch sa Crawford, Texas noong 2001. Sinabi ni Bush, "Tiningnan ko siya sa mata at nakita kong tapat at mapagkakatiwalaan siya. Maganda ang naging pag-uusap namin. Ramdam ko ang kanyang kaluluwa." Sabi ni Trump, niloko ni Putin ang maraming Amerikanong presidente. May nagsasabing di alam ni Trump na nasa listahan siya. Kung tama ang interpretasyon kay Putin, naniniwala siyang mas kaya niyang impluwensyahan ang United States kaysa Europa. May saysay ang pagpapadala kay Oreshnik sa Belarus. Tungkol ba ito sa pagsisikap ni Putin na itaboy ang Europa mula sa mga negosasyon para sa kapayapaan? Si Oreshnik, kahit sa papel, ay mukhang akmang misail para sa trabahong iyon. Dahil galing mismo sa Russia, ang ilang nalalaman natin tungkol kay Oreshnik, dapat maging mapanuri tayo sa mga impormasyong ito. Ang iba pang impormasyon ay nakuha mula sa nag-iisang pagkakataon na naiulat na ginamit ang misail. Gayunpaman, kung ipagpapalagay nating totoo ang impormasyong ito, napakadelikado ng misail na ito ni Oreshnik. Noong Nobyembre 2024, iniulat ng British Broadcasting Corporation na kayang maabot ng misail ang hypersonic na bilis na Mach 10 sa mismong pahayag ni Putin na wala pang paraan para mapigilan ang sandatang ito. Pagdating naman sa abot nito, iba-iba ang mga pagtataya. Sinabi ito ng Russian military expert na si Ilya Kramnik. Nakakalipad ang Oreshnik ng 1,500 at 50 hanggang 1,800 at 60 milya at posible pang umabot sa 3,000 at 100 milya kung tama ang unang saklaw. Sapat na ito para gamitin ni Putin ang Oreshnik na panakot sa Europa. Kung ilalagay ang misil sa Belarus, mukhang may hiwalay na warhead din ang Oreshnik, ayon din sa parehong analyst. Ayon kay John Iraff, Senior Policy Director sa Center for Arms Control and Non-Proliferation, kayang magdala ng nuclear ang Oreshnik na nagdadagdag ng banta sa pagdadala ng misil sa Belarus. Gusto ni Putin na ipakita sa Europa na kaya niyang gamitin ang Belarus para magpadala ng mabilis na misil at gustong magdulot ng pangamba sa posibilidad nito. Misil na may dalang nuclear warheads. Ang pagbabantag gamit ang nuclear ay talagang nakakakaba kapag ang misil mo ay talagang kayang magdala ng nuclear warheads. Hindi malinaw kung kaya ni Oreshnik gawin iyon o kung gaano kalaki ang banta ng kanilang mga misil sa Belarus. Tulad ng itinuro ng Kiev Post, ang unang at tanging nakumpirmang paggamit ng Oreshnik ng Russia ay nangyari noong Nobyembre 21 kung saan ginamit ng Russia ang misil para targetin ang lungsod ng Dnipro sa Ukraine. Ang paglulunsad na ito ang nagtulak sa ilang Western analyst na maghinalang ang misil ay posibleng binagong RS-26 mula Soviet era. Hindi ibig sabihin na mahina ang Oreshnik ayon sa Russia. Pero isa pa lang ang nakumpirma. Ang paggamit ng isang misil na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa digmaan sa Ukraine ay nagpapahiwatig na maaaring hindi pa perpekto ng Russia ang kanilang misil o dahil bago pa lang itong ginamit. Ngayon lang gumana ng maayos ang Oreshnik. Umasa ang Belarus na ito ang dahilan, kahit hindi naman nila kontrolado kung kailan o paano gagamitin ang mga Oreshnik missile sa kanilang bansa. Alam ni Lukashenko na kahit papaano ay magagamit niya ito para magyabang na may banta siya sa kanyang mga kaaway. Ngunit hanggang yabang lang talaga ang kaya niyang gawin. Ang balita tungkol sa pagdating ng Oreshnik sa Belarus ay nagpapatunay kung kailangan pa ng dagdag na ebidensya na pinayagan ni Lukashenko na maging puppet state ng Russia ang kanyang bansa. May nagsasabi pa na natapos na o malapit nang matapos ni Putin ang tahimik na pananakop sa Belarus. Sabi ni Hanna Lyubukova ng Atlantic Council, nagsimula na ang pananakop noong Nobyembre. Tinuro ni Lyrakova na may ginagawa si Lukashenko para mapalapit ang Belarus sa Russian Federation. Ayon sa manunulat, dahil sa pinag-isang sistema ng buwis ng Belarus at Russia, nagkakaroon ang Russia ng malayang akses sa infrastruktura ng ekonomiya ng Belarus. Nagpanukala rin si Lukashenko ng isang pinagsamang grupo para sa adwana na sa esensya ay nagpapahintulot sa Russia na higit pang hubugin ang mga pulisya ng kanyang bansa. Ayon kay Libakova, karamihan ng Belarusian ay pabor sa kalayaan. Ngunit bawat konsesyon at plano ay unti-unting nagpapahina sa kanilang kakayahang magpasya sa kinabukasan. Ipinagpalit ni Lukashenko ang kinabukasan para manatili sa kapangyarihan. Pagbisita ni Oreshnik sa Belarus ay isa pang halimbawa ng ganoong konsesyon.
Balikan natin ang Enero at si George Barros mula sa Institute for the Study of War ay itinuro rin na halos natapos na ni Putin ang tahimik na pananakop sa Belarus. Sabi ni Barros, nasa huling yugto na ang Russia sa dekadang pagsisikap na aneksahin ang Belarus at masyado ring sabik si Lukashenko na makilahok dito. Sabi ni Barros, ang formalisasyon ng Union State Treaty na nilagdaan noong 1900, ngunit na antala dahil sa magkaibang interes ng Belarus at Russia ay halos hahantong na sa aneksasyon kapag natuloy na ito. Ang mga hakbang tulad ng paglalagay ng mga Oreshnik missile sa Belarus ay idinisenyo upang lalo pang palalimin ang pagdepende ni Lukashenko at ng kanyang bansa sa Russia. Posibleng plano ng Kremlin na gamitin ang 155 milyong populasyon estratehikong lokasyon at yaman ng Belarus para palakasin ang kapangyarihan ng Russia. Ayon kay Barros, makikita natin ito sa paglalagay ng Oreshnik missile na hindi kontrolado ni Lukashenko sa Belarus. Ano pa ba ang maaring ibig sabihin niyan, kundi ginagamit ng Russia ang posisyon ng Belarus sa silangang bahagi ng NATO para ipakita ang eksaktong uri ng kapangyarihan na binanggit ni Barros. Hindi na halos soberanong estado ang Belarus, kundi kasangkapan na lang ni Putin para takutin ang mga kaaway ng Russia sa Europa. Ang tanong niya yon, sapat na bang banta ang missile na may kakayahang nuclear sa Belarus para pigilan ang suporta ng mga bansang Europeo sa Ukraine gaya ng dati mula nang simulan ni Putin ang pananakop? Mahirap sagutin yan ngayon, lalo na't kailangan pa ng dagdag infrastruktura para kay Oreshnik sa Belarus bago maging banta ang missile na gusto ni Putin. Kahit makarating si Oreshnik sa Belarus bukas, baka huli na at hindi pa rin sapat para kay Putin. Matatag nang tumayo ang Europa laban sa leader ng Russia at mukhang hindi na ito babalikan. Hindi rin tinulungan ni Putin ang sarili niya rito. Ayon sa United 24 Media noong Disyembre, 11 na nagsabing hayagang inaangkin ng Russia ang pakikidigma laban sa Europa at NATO. Gumagamit pa rin ang Russia ng iba't ibang hybrid warfare laban sa halos lahat ng bansang Europeo na kaalyado ng NATO na may mga insidente nito. Pinag-isa ito sa digmaan sa Ukraine para itulak ang Europa sa kaisipang pandigma. Noong katapusan ng Nobyembre, iniulat ng politiko na pinag-iisipan na ng mga bansang Europeo na direktang gumanti sa hybrid warfare ni Putin na dati ay di maiisip ilang taon lang ang nakaraan. Ayon sa Eurasian Times noong Setyembre, nalampasan na ng European Union ang gastos sa depensa ng Russia at China. Malaki ang pinagbago mula 2,000 at 14 ng mas kaunti ang gastos ng European Union sa depensa kaysa China. Ngayong 2,000 at 24 gumastos ang 27 European Union miyembro ng 300 at 43 bilyong euro, 400 at 2 bilyong dolyar sa militar. Halos triple ng idineklarang gastos ng Russia. Tandaan, hindi kasama sa European Union ang gastos ng United Kingdom sa depensa, na nagdadagdag pa ng bilyong dolyar sa kabuoang gastos ng Europa. Kung layunin ni Putin na takutin ang Europa, tila kabaligtaran ang nagiging epekto ng kanyang mga kilos. Ang pagpunta ni Oreshnik sa Belarus ay maaaring magdulot ng mas malaking gastos, mas matibay na pagkakaisa, at determinasyon sa Europa. Tungkol naman sa paggamit kay Oreshnik upang pilitin ang Europa na umatras sa negosasyong pangkapayapaan, maaaring wala ring mapala si Putin doon. Ang agarang tugon sa peace plan na inihanda ng United States ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang suporta ng karamihan sa Europa sa karapatan ng Ukraine sa soberanya. Noong Disyembre 8, iniulat ng Guardian na nakipagkita sina United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron, at German Chancellor Friedrich Merz kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Downing Street. Sumali ang mga leader ng 7 pangbansang Europeo sa conference call para talakayin ang negosasyon sa kapayapaan ng Ukraine. Iniulat ng The Financial Times noong Disyembre, 14 na ang bagong draft ng planong kapayapaan ay maaring magresulta sa pagsali ng Ukraine sa European Union sa 2026. Walang ebidensya na nagpapakita na nagpapasindak ang kontinente sa Russia. Posibleng may masamang balak si Putin sa paggamit ng Belarus, pero maaring hindi pumayag ang Europa sa bagong panlilinlang ng Russia. Sa katunayan, ang United Kingdom lalo na ay tila mas sumusuporta pa sa Ukraine kaysa dati. Sinira nito ang linggo ni Putin sa lihim
na paglipat ng mga sandatang magiging bangungot ng Russia sa Ukraine. Alamin pa ang tungkol sa paglilipat na iyon sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa dagdag balita sa isiniwalat ng intel ng Ukraine tungkol sa mga plano ni Putin. Salamat sa panunood.